Toxic ba ang mga kaibigan mo? Sa mensaheng ito, pag-usapan ko ang 8 mga hudyat kung talaga bang toxic ang mga kasakasama mo ngayon. Number 1, self-centered sila. Pag sila'y makipag-usap sa'yo, laging tungkol sa kanila, tungkol sa kanilang mga problema, tungkol sa kanilang mga issue, tungkol sa kanilang mga hang-ups. At paminsan-minsan, magtatanong, uy, kumusta ka pala? You know? Pero pagkatapos ng ilang segundo lang o ilang minuto lang, biglang lahat ng pinag-uusapan tungkol na naman sa kanila. Kasi nga, napaka-broken sila eh. Number 2, hindi nila nirerespeto yung mga boundaries mo, no? Yung pag hindi mo wala sa kanila 'yon, no? Halimbawa, bibisitahin ka nila, tatawagan ka nila 1 in the morning, 2 in the morning at hindi na iniisip na ginagambala ka nila, dinidisturbo. Wala sa kanila 'yon, basta sila. Dahil number 1 nga, self-centered, number 2, hindi nga sila hindi nila nirerespeto yung mga boundaries mo. Number 3, hindi sila humihingi ng tawad. Hindi sila nag-apologize, no? At kung ginagawa nila 'yun, ramdam mo na very insincere. Number 4, they will put you down. They will put you down dahil yung gano'n sila, yung insecure nga eh. So pag nananalo ka, meron kang ginawang maganda, siguro magko-congratulate 'yan, pero alam mong parang pilit, no? Tapos, pero pag bagsak mo, pag pumalpak ka, ayan, nandyan sila, no? Tapos i-criticize ka nila. Yun ang kanilang pag way of comfort, you know? Yung yan, kasi nga, yan ang ginawa mo, yan, they'll put you down. At ang mangyayari, they want you to feel down. You know, kunyari, hinahambing ka sa kanilang mga kaibigan na siguro, uy, yung kaibigan ko, ang laki-laki ng bahay, yung sa'yo, ang liit. Yung, uy, meron akong isang kaibigan na promote, 3 beses na yata na promote. Ikaw, hindi pa, no? Ilang taong ka lang hindi na promote. They will make you feel down. Number 5, laging may drama. No, pagkasama mo sila, laging may drama. Yung pagkasama mo sila, laging ka-stressed. So, alam mo, parang toxic yata itong kaibigan mong to. Number 6, naiinggit sila pagkasama mo yung mga ibang kaibigan mo. You know, bakit sila kinakasama mo, ako hindi? Yan. Talagang insecure. Dahil number 7, they are obsessively needy. Ibig sabihin talaga may pangangailangan sila, hurting nga sila eh. So they will make you feel guilty. Pag if you don't fulfill their needs. So yun, they will make you feel guilty. Number 8, they will not, and this is the point, you know, they will not bring you closer to the Lord, and they bring you away from God. And this is what we're gonna read today. Ang ebanghelyo natin ngayon, sobrang ganda. Pero bago ko basahin yan, siguro yung tanong ng mga tao sa akin ay ganito, oh, Brother Bo, meron akong mga toxic na kaibigan, iwanan ko na sila. Well, alam mo, tayo ay disipulo ng Panginoon. At ang mission natin para sa mga broken, para sa mga hurting. So, yun ang mission natin. So, anong dapat gawin? Ito, kailangan 2 klase ang kaibigan mo sa buhay mo. Unang-una, yung mga tao that feed you. Yung pangalawa, ikaw ang nag-feed. Ano ibig sabihin? Yung una, ito yung mga taong that inspire you, that encourage you, that empower you. Now, kapag kasama mo sila, they make you a better person. Pinapalapit ka sa Panginoon. Ito yung mga taong ito at kailangan na kailangan mo itong mga taong ito. Yung pangalawa, ito yung mga taong ikaw ang nagsiserve. Ikaw naglilingkod sa kanila. Ikaw nagbibigay sa kanila. Kasi alam mong broken mga to, mga hurting mga to, kaya iba sa kanila toxic, no? Basta kailangan maliwanag, meron kang boundaries talaga. And you need to be able to say a firm no pag inaabuso ka na. Pero nandiyan ka at minamahal mo sila at pinagdadasal mo sila depending on your kakayahan, no? Na healed ka na, you know, or at least going through the process of healing. Ito na. Ito na yung napakagandang ebanghelyo. And some men, nakalagay sa Luke chapter 5, brought on a stretcher a man who was paralyzed. So paralyzed ang tong taong ito, no? So some men, ibig sabihin may mga kaibigan siya, dinala siya kay Jesus.
Tapos nakalagay, they were trying to bring him in and set him in his presence but not finding a way to bring him in because of the crowd. Ang dami-daming tao daw sa loob ng bahay. Itong ginawa nila, they went up on the roof, lowered him on the stretcher, and threw the tiles into the middle in front of Jesus. Galing ano? Grabe yung mga kaibigan na yun. They brought their friend who was paralyzed up to the roof, tapos binuksan nila yung bubong, tapos binaba nila yung kaibigan nila sa harapan ni Jesus. Tapos ito yung sinabi ni Jesus. When he saw their faith, doon na nagsimula, pinagaling ng Panginoon. That's exactly what I want for my friends. Kasi may mga pagkakataon, naging paralyzed ako. Hindi tama yung pag-iisip ko, tinutukso ako, meron akong gustong gawin na masama. No? And I wish I have friends na pag ganun yung aking kondisyon, talagang pilit nilang ilalapit ako sa Panginoon. At maski anong balakid na sa harapan nila, baliwala sa kanila yon, basta mailapit lang ako. Iakit ako sa bubong, bubuksan na rin yung bubong na yon at ibababa ako sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Gusto ko ganun yung mga kaibigan ko. Hindi lang yon. Gusto ko ako ang ganung klaseng kaibigan. Na pag ang mga kaibigan ko paralyzed, pag ang mga kaibigan ko hindi makagalaw dahil punong-puno ng problema at sira ang kanilang buhay, ako ang magpapalapit sa kanila sa Panginoon. Yan ang klaseng, yan ang mensahe natin ngayon. And I want you to pray with me at this time. Are you ready? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming salamat at bibigyan mo ako ng mga kaibigan ng ganyan na ipapalapit ako sa iyo. At pag hindi tama yung aking pag-iisip, they will be there, Lord. At tuturuan akong lumapit sa iyo, magdasal. Maraming salamat. Panginoon, gusto ko ako rin magiging mabuting kaibigan who will bring yung mga ibang kaibigan ko na paralyzed. Thank you, Lord God. I want to be a good friend. Turuan mo, empower me. In the mighty name of Jesus. Amen! And amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. That was so beautiful. Maraming salamat. Kung gusto mo maging full-tank supporter, come and join me. Click the link that says support now below the video here in Facebook o kaya yung button join sa YouTube if you're using a computer. God bless you. I will see you tomorrow.